Magsisimula sa Gospel ni Juan, chapter 14, verses 1 to 31. Tanging ikaw. Itong Bible study na to ay talagang makabagbag damdamin dahil si Jesus, continuation to ng pagpapaalam niya. Di ba? Nagkaroon sila ng Last Supper. That Last Supper, hinugasan niya yung paa, tapos pagkatapos nilang kumain, si Judas naman ay sinausawan niya ng tinapay, ibinigay niya, kain pa more, gusto pa rin, pagkatapos nilang kumain. Pagkatapos nun, sinabi ni Jesus sa kanya, gawin mo na ang gagawin mo. Ding gabi niyo, kahit gabi na, lumakad si Judas upang isumbong si Jesus. Kanino? Sa mga leader, mga tituladong mga Pariseyo, upang siya ay i-betray at siya ay maparusahan. In fact, hindi na maalam ni Judas na ang parusang gagawin kay Jesus ay pagpako. Yun yung pinakasukdulan na sa mga kriminal. Akala niya, wala lang, papatawag si Jesus or whatever. Kaya nung ipinako si Jesus, sobrang depressed ni Judas. Sa sobrang depression, instead na lumapit kay Jesus para humingi ng tawad, nagbikti. At hindi niya makayanan yung ginawa kay Jesus. Kaya ito na po, simulan na natin ang ating Bible study. Huwag mabagabag, sabi ni Jesus, ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Dahil meron siyang pangako. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Sa Tagalog yan, silid, pero sa English, mansion. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? Di ba yan yung sinasabi sa inyo na para tayo kakasal kay Jesus? Na anong gagawin bago ikasal? Gagawa siya ng bahay. Yung bahay na yon ay para sa atin. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y, sabi ni Jesus, siya mismo, babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Saan nga ba yun? Kung tayo yung mga disciple, ha? Alam na daw natin ng daan. Dating daan ba to? Doon ang daan. Saan nga ba ang daan? Tignan natin, continue natin ang sinabi ni Jesus. Sinabi sa kanya ni Thomas, eto si Thomas, yung doubting Thomas, eto na naman, parang dyan natin makikita mga personalidad ng mga disipulo. Nagda-doubt si Thomas. Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Tatakot na si Thomas. Ako ang daan. Ha? Susundan ka namin? Parang ganun yan. Ako ang daan. Ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kanino daw tayo pupunta? Sa Ama. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Ha? Kung tayo yung mga disipulo, kilala na daw natin ang Ama. Teka muna, hindi pa nga natin nakita yun. Eh sabi ni Jesus, nakita na daw natin ang Ama. Saan? So sabi ni Jesus, kung kilala nyo ang Ama, kilala nyo na rin ako. Kung nakita nyo na ako, nakita nyo na rin ang Ama. Bakit? Sinabi sa kanya ni Felipe, ayan na, si Felipe naman ang medyo skeptic or nag-doubt. Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sabi ni Jesus sa kanila, kahit tagal na ninyo akong kasama hanggang ngayon, hindi mo pa ako kilala. Felipe, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo, ngunit
Ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. In short, parang sinasabi ni Jesus, nasa loob ko at inilalabas ko sa mga turo at mga gawa ko. Maniwala kayo sa akin, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginawa ko. For 3 years kasama nila si Jesus. Diba? So para bang oo nga patunay na ang Ama ay nananahan kay Jesus. Parang tayo, masasabi ba ng ating kapwa, kaibigan, kapamilya, Kristiyanong kasama sa church, ay si Jesus talagang nasa kanya. Bakit? Ang kwento niyan tungkol kay Jesus lagi. Ang bukang bibig niyan talagang mga salita ni Jesus. At hindi lang yon, makikita mo sa mga kilos at gawa niyan. Makikita mo talagang si Jesus ay nabubuhay sa kanya. Kaya si Jesus at ikaw at ako, tanging ikaw na nananahan si Jesus ay iisa. Yan po, kaya nandyan ang ating title. Pagkatandaan ninyo, sabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay nakakagawa ng mga ginagawa ko. At higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. So, ano ibig sabihin? Ang gusto lang sabihin ni Jesus dito, higit pa sa mga ginawa niya kasi for 3 years lang siya namahagi ng salita ng Ama. Pero tayo, ilang taon na ba tayong nakakakilala kay Jesus? Ilang taon na ba tayong, ang Ama pala ay nasa akin. Na isi-share ko yung salita o na ikukwento ko yung salita ng Ama at ni Jesus sa ibang tao. So, tama si Jesus, matagal pa. Mas marami pa tayong magagawa kaysa kay Jesus, sabi niya. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko, ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng anak. Anong ibig sabihin yan? Hindi lang material. Anumang hilingin nyo sa pangalan ko, ano ibig sabihin? Hilingin ko po na yung mga Bible study namin tungkol sa iyo, mga kwento po na napabasa namin, nakapag-uusapan namin sa Bible study, ay maikukwento ko po rin sa ibang tao. Hilingin natin para maluwalhati ang Ama. Hilingin na maalala natin sa pamamagitan ng anak, sa pamamagitan ni Jesus. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Ngayon, ini-specify na ni Jesus. Kahit ano hilingin nyo. Isipin nyo, no? Kailangan po namin ito bibigay sa inyo. Pero, ang napakaganda to, hilingin natin na makapag-share o maikwento natin ang mga katuruan ni Jesus sa ibang tao. Yan ang magandang kahilingan. And everything will be added into us. Lahat yan, hindi kailangan, o minsan di na natin kailangan humingi ng material things. Kasi inuna natin, pinrioritize natin yung pagbabahagi ng salita ng Ama at saka ni Jesus. Okay, let's continue. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Maliwanag, pagkamahal natin si Jesus, lahat ng mga natututunan natin sa pagbabasa, sa Bible study na tinuturo si Jesus, ano daw gagawin natin? Tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang resulta ng pagmamahal natin kay Jesus at sa ating Ama. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan, which is the Holy Spirit, na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita. Totoo. Hindi lahat ng church itinuturo ang Holy Spirit. Bakit? Naku naman, ang Holy Spirit, ano ba yan? Parang malaking tanong yan sa ating isipan. Hindi totoo yan. Hindi ko kayo iiwang mga ulila. Yun ang sinasabi ni Jesus. Pag umalis ako, hindi kayo magiging ulila, kasama nyo ang banal na Espiritu. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutang ito.
Anong ibig sabihin? Aalis si Jesus? Saan pupunta? Alam niyo kung bakit? Kasi kukunin na siya ng mga Pariseo, pahihirapan siya. Hindi naman susunod yung mga disipulo rito eh. Siya lang mag-isa pupunta ron. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat buhay ako. Mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama at kayo'y namay nasa akin at kayo nasa inyo. So parang sinasabi ni Jesus, huwag kayong mag-alala. Aalis ako for a while pero babalik ako. Doon siya magkakaroon ng buhay ulit at magpapakita sa mga disipulo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi to si Judas na naghudas na kay Jesus na nagbitray kay Jesus. Hindi si Judas Iscariote kasi dalawa Judas sa mga disipulo niya. Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Nga naman, ano? Lagay natin yung sarili natin dito kay Judas. Bakit nga ba? Para tapos na ang mission nyo. So, sanlibutan na. Para madali, i-announce nyo na. Diba? Kung sa ngayon yan, i-post nyo na po sa Facebook page nyo ang inyong mission para lahat. Diba? Parang ganon. Pero hindi ganon ang pakay ni Jesus. Ang pakay ni Jesus, dahan-dahan. Pupuntahan ang bawat isa at hahanapin niya. Diba? Sabi niya, hahanapin niya yung tupa niya. Diba? Yun eh. Hahanapin niya isa-isa ang tupa niya lamang. Bakit? Kung sasabihin niya lahat ng kanyang mga katuruan, kahit hindi sa tupan niya, di ba? Pagtatawanan lang niya, wala yan, di totoo yan. Meron kami mga kaibigan, ganyan, Christian na, pero pagka pinag-uusapan na si Jesus, minsan nakikita namin yung mukha nila, di totoo yan, di totoo yan. Bakit tayo pinahihirapan ng Diyos? Bakit may paghihirap na ganyan? Bakit ginawa niya pa ang demonyo? Kaya tingnan nyo, nadidemonyo patuloy tayo. Pagpatuloy natin, andyan yan sa kwento. Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. So maninirahan pala si Jesus at ang Ama sa atin. Sa paanong paraan? Yung salita niya. Yung salita ni Jesus ay mapupunta sa atin. Mabubuhay sa atin yung salita ni Jesus. Yan po ang gusto sabihin ni Jesus dyan. Maninirahan sila sa atin. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Definitely. Diba? Ang hindi tumutupad. Bible study lang tayo ng Bible study. Hindi naman natin tinutupad. Parang papasok dito sa tenga, lalabas sa kabilang tenga. Parang hindi nakikita sa atin ang buhay ni Jesus saka ang buhay ng ating Ama. Asan? Parang ganun yan. Ang salitang naririnig nyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Nakita nyo? Ang tinuturo ni Jesus, ang Ama. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Sabi ni Jesus, very, very strong na. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Lahat ng sinabi nino, ni pastor, ni preacher, yung sikat na tao na yun, hindi po. Magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Sinabi ni Jesus. Kaya po tayo, maraming salamat. Ganyan po ang katuruan natin. Hindi po verse by verse, kundi kwento na si Jesus ang nagsabi nito. Lahat daw ng sinasabi ni Jesus na galing sa Ama, ipapaalala sa atin ng banal na Espiritu. Pagpatuloy natin, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Ano ba yung kapayapaang binibigay ng mundo? Pera. Makikita natin sa Senado, ang dami nagnanakaw. Akala nila yun ang kanilang kapayapaan. Ngayon, minsan nakukulong sila sa 4 na sulok ng kulungan. Yung ba ang kapayapaan? Lagi ka na lang walang peace of mind. May pera ka nga, pero nasa isip at puso mo, puro kaguluhan. Mamaya may sakit ka na. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama. Bakit? Yun nga, pinaprepare niya yung bahay natin, di ba? Para pagbalik niya, uy, may bahay tayo na matitiran sa langit. Doon, kapiling nila ni Jesus at ng Ama. Sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin, tinataas niya talaga ang Ama. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na ay sumampalataya kayo sa akin. Talagang laging sinasabi ni Jesus, sumampalataya kayo sa akin, maniwala kayo sa mga sinasabi ko. Disipulo na yan, ha? For 3 years, ha? Sinasabi ni Jesus sa kanila. For 3 years, nakita na nila yung mga miracles, mga katuruan ni Jesus. But still, yan pa rin ang mga huling habili ni Jesus. Hindi magtatagal ang pakikipag-usap ko sa inyo dahil dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Sino ba yung pinuno na yan? Kung tayo yung mga disipulo, wait lang. Pinuno ng sanlibutang ito. Tako na, di ba yung mga Pharisees yan, yung mga priests, mga Sadducees, teachers of the law, sila ba yun? Higit pa doon, ang pinuno ng sanlibutang ito ay ang demonyo. I'll give you a little background ng demonyo. Si Lucifer po ang pinakamagandang anghel noong panahon na siya ay nagsisilbi sa ating Amang Diyos. Talagang makikita nyo, napakaganda niya. Talagang lahat ng magagandang klaseng bato ay suot niya yata, kumikinang. At marami mga anghel na under sa kanya. Isang araw, mas gusto niya, siya ang parangalan, siya ang ipurihin ng kapwa niya anghel, hindi lang ang Diyos. Ayun, nagalit ang Diyos sa kanya, tinapon sa saan? Dun. Dito sa atin, sa earth. Pero wala pa tayo dyan, ha? Tinapon siya sa mundo. At sabi nga sa Genesis 1, naninirahan siya saan? Dun, sa ilalim ng dagat. Kaya magtataka kayo, no, si Eva at Adan, bakit may demonyo? Bakit ando na kagad ang demonyo? Nung nabuhay dito sa lupa, andyan na kagad ang demonyo. Tinutokso sila. Bakit? Nauna pa nga sa tao, si Satanas, sa lupa. Yan po yan, dito sa earth, sa ating mundo. Nauna pa ang demonyo dyan sa tinapon. Pero bakit? Bakit kasama natin? Anong dahilan? Kasi ipipilter tayo. Gusto ng Ama, hindi tayo ginawang robot. Gusto niya malaman kung sino magmamahal sa Kanya. Kaya laging, yan ang sinasabi ni Jesus, ang tumutupad sa akin, ang nagmamahal sa akin. Tanging ikaw, natutupad sa aking utos, ang nagmamahal sa akin. Kaya nilagyan tayo ng demonyo dito at tinawag pa ni Jesus na pinuno. Sa English, prince of this world. Kaya kung minsan, iko-questionin natin, bakit may demonyo? Pinahirapan tuloy tayo ng Diyos. Hindi po. Kaya po may demonyo, gusto niya magmahal tayo ng tunay. Yan po yan. Ulitin natin. Hindi na magtatagal ang pakikipag-usap ko sa inyo dahil dumarating na ang pinuno o prince of this world ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin. Wala naman palang kapangyarihan kay Jesus eh. So, ibig sa atin, wala rin kapangyarihan sa atin. Pero kay Judas, nagkaroon ng kapangyarihan. Pumasok sa isip. Niyakap niya pa. Ay, okay. Okay to, pumasok sa isip ko, niyakap niya pa si Satanas. Ayun. Subalit, ginagawa ko ang iniutos sa akin ng Ama upang malaman ng sanlibutang ito na iniibig ko ang Ama. Tayo na. Lumakad na tayo. Ayun, tapos na po ang ating Bible study. Punta po tayo sa mensahe. Tulad ng mga disipulo,
tanging ikaw, title natin, na nagsasaliksik at tumutupad sa mga utos na inihatid ni Jesus mula sa ating Ama, ang nagmamahal sa kanila ng tunay. Totoo po yan. Talagang yung nagsasaliksik. Kaya nga kayo narito eh. Gusto nyo marinig yung kwento ni Jesus. Hindi lang yung versikulo, kapitulo, kundi yung kabuuang kwento. Sa paglisan ni Jesus ay ipaghahanda tayo ng tirahan sa bahay ng ating Ama. Wow! At doon isasama niya upang tayo'y muling makapiling. Mamimiss tayo ni Jesus. Mamimiss tayo ng ating Ama. In fact, namimiss niya na tayo ngayon. Sa muling pagbabalik ni Jesus, sasama tayo doon sa hinihanda niyang bahay para sa atin. Yan po ang mensahe niya. Application. Paano natin ito maisasagawa sa ating buhay? Sinabi ni Jesus na sa pangalan niya ay isusugo ng Ama ang Espiritu Santo, ang patnubay na siyang magtuturo sa atin ng lahat ng bagay at magpapaalala ng mga salita lamang ni Jesus sa Biblia. Salita po ni Jesus. Kung wala tayong salita ni Jesus, ano ipapaalala ni Jesus? Ay, 1 Corinthians, 2 Corinthians. What is love? Love is patient, love is kind. Hello! Hindi po yan ay ipapaalala ni Jesus. Ang ipapaalala ni Jesus kung paano yung love is patient, love is kind dun sa mga katuroan ni Jesus. Para sino mapurihan? Ang Ama daw ang mapurihan. Nangyayari, nakakalungkot isipin, lagi na lang talaga. Sorry po, lagi na lang napupurihan yung mga tao sa Biblia. Katulad ni Apostol Pablo na naman. Sorry po, maganda mga itinuturo ni Apostol Pablo. Pero ang bigyan natin ng kapurihan, si Jesus at ang Ama. Pinaghirapan nila yun eh. Isipin nyo yung Ama, ang lungkot nun habang pinahihirapan yung anak niya. Okay, may mga tanong po tayo. Number 1, paano tayo pagkakalooban ng ating Ama ng Espiritu Santo? Pangalawang tanong, naranasan na ba natin ang tulong ng Espiritu Santo sa ating buhay? Dito naman tayo sa karakter ni Jesus. Gusto ni Jesus na makapiling tayo sa inihanda niyang tirahan sa bahay ng ating Ama. Number 2, mababa ang kanyang loob para sabihin ang kanyang salita ay hindi sa kanya nagmula kundi sa Ama na masigit na dakila sa kanya. Totoo po yan. Lagi na lang tinuturo ni Jesus, ako'y messenger. Kaya tinawag siyang Jesus Christ. Christ means messenger. Mensahero ng Ama. Bigyan nyo ng kapurihan ng Ama at ako'y dinala ko lang ang salita ng Ama. Pero talaga yung pagdala ni Jesus, kakaiba yun. Talagang nakasalalay ang buhay niya sa pagdala ng salita ng Ama. Mahal na mahal niya Ama. Tayo naman minahal na Jesus. Na tinuturo naman ni Jesus, mahalin niyo ako at mahalin niyo rin ang Ama. Dahil ang Ama ay nasa sa akin. Me and the Father, sabi niya, talagang isa lang kami. Number 3, mapagmahal siya sa taong sumusunod lamang sa kanyang mga katuruan. Totoo po yan. At panghuli, may pangako si Jesus na tanging ikaw, tayo po yon, na may pananampalataya at sumusunod sa salitang hinatid nino ni Jesus. Sumusunod sa salitang hinatid niya na galing sa ating Ama ang kanilang mamahalin. Maraming salamat po.